Sa Iglesia ni Cristo, nananatili po na kami mamamayang Pilipino. Di ba? Bilang isang mamamayang Pilipino, masama ba na kami manawagan para sa pambansang kapayapaan? Tama. Di ba? Ano, ba't kayo nagagalaiti sa amin? Ba't kayo ang gitil na gitil? Sana tanungin nyo yung mga taong sinusuportahan nyo. Uy, mali ba yung sinasabi ng kamuting kahoy? Di ba? Malibang, totoo ba mataas na yung presyo ng kamatis? Mali po ba yung ano namin, di ba? Mali ba yung sinasabi natin na kung tayo magkakaroon ng kapayapaan? Kaya doon po sa yung mga nagtatanong sa atin, di ba? Ano bang batayan ninyo? Bakit nyo ginagawa yan? O, panoorin nyo po, subaybayan nyo yung ating isasagawang national rally. Kasi alam mo naman, tayo, at saka ang Iglesia ni Cristo po, hindi kami bumabati sa sarili namin gusto eh. Lagi ang batayan natin bandal na kasulatan, Nelson, Sa araw pong iyon, mapapakinggan nyo po sa pamamagitan po ng banal na kasulatan, ano ba ang batayan ng Iglesia ni Cristo? At bakit kailangan gawin yun? Bakit nyo po kailangan gawin? Bakit namin gagawin ito? Ang panawagan po ng national rally. Yun po, sabi ng Pangulo. ito yung dapat ipipray ulit natin kahapon, medyo tumagala. Ready na ba? Okay Para lang maintindihan natin at mabalikan natin. Ha? Balikan lang natin itong sinabi ng Pangulo na yan ang sinusuportahan natin. Yung iba kasi, pilit na inilalayo di ba? Para lang may mapatikos at makontra yung gagawing National Rally for Peace, kung ano-anong ginagawang kwento. Totoo. Ito po yung number one na naging ugat kung bakit dapat nating suportahan itong bagay na ito. At nandyan din yung mga dahilan, binanggit din ng Presidente. Bakit dapat suportahan na naging pahayag ng Pangulong Bongbong? Ito, pakinggan po natin. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Malinaw ang sinabi ng Pangulo. Walang isa mang individual na mamamayang Pilipino ang makikinabang dito. At sinunod pa niya ang sinabing, for me, it's a storm in a teacup. Ayon mismo sa DA, umakyat na sa 360 pesos ang kilo ng kamatis. Ang mahal! Di ba ang 20 pesos dati, kilo na ng kamatis yan Ngayon, isang piraso lang yan. Ang isang kilo, magkano? 360. 360 ang mahal! At ang nagsasabi, Department of Agriculture. Pwede magmura? Hindi, kasi nga mahal. Pwede magmura? Hindi pa magmumura ito? Eto pa, Ang isang kilo ng kamatis ay mas mahal pa kaysa sa isang kilo ng manok. Dahil ang manok ay 240 pesos per kilo. Kung doon sa fast food chain nyo, 198 na, 2 pieces May kasamang rice at soft drinks. Ang kamatis ay katumbas na ng isang kilo ng shoulder ng pork shoulder. 390 ang kilo ng... Nako po. Medium na kamatis, 20 pesos kada piraso. At maswerte ka kung ibibigay pa sa'yo ng 20, Jen. Baka sabihin ng tendera, ay hindi yung medyo bulok ang 20. Yung may ulalo sa loob. Ay ngayon mga babayan, talaga naman. Kung ito ang sitwasyon ng bansa, mas uunahin mo pa ba yung... kasi kayo na iba ay hindi nyo naintindihan yung kalagayan ng mas maraming may hirap. Hindi ba? Personal kasi ang iniisip ng iba. At yung Personal, kanilang, sariling kapakanan Hindi lang yon, yung kanilang political kung ano man. Political belief. Yes. Tapos sinasabi pa, kayo kasi nakikisangkot kayo sa politika Paano nakikisangkot kami po'y mamamayang Pilipino? Di ba? Sapagkat kami mamamayang Pilipino. Kung kami man po'y kahanib sa Iglesia ni Cristo. Alam nyo ba, ito, nireport lang ito ng Philippine Statistics Authority ngayong araw na ito. PSA, sige. Ang inflation po noong December ay bumili sa 2.9%. November, 2.5%. Ibig sabihin,
bumilis pa ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Oh. Ang pangunahing dahilan, pagtaas ng presyo ng kuryente, renta ng bahay, at LPG. Oh. Alam nyo ba kung gaano kataas? Renta ng bahay, LPG, kuryente. 56.2%. Mahigit kalahati ang itinataas. Hindi lang yon. Yung dinhong presyo ng produktong petrolyo, transportasyon, gaya ng gasolina, diesel at pasahe. Oh. Nag-ambag sa 46.9 ng inflation noong December. Ang tataas nito. Oho. At ito, kung titingnan mo, ito yung mga